No. Be careful. Be careful. Learn how to discern. Nag-in-inform nyo po ba sila beforehand? Or kung in-inform nyo po sila, gano'n nyo po sila katagal binigyan ng parang palugit? Kumbaga, bago po yung actual na clearing operation. Anong name mo? Angela po. Angela, maniniwala ka ba na wala akong ginawa? Maniniwala ka? Hindi po. Mabigat ba yung hinihingi ko? Samantalang dati, wagas sila makapaglagay. 500 pesos, 350 pesos a day. Do you have any idea? Alam nyo ba ilan ang namatay na sa rekto dahil nagka-tolongation? Good morning po. My name is Angela M. Busayong from Bachelor of Arts in Communication. Ang tanong ko po, Mayor Isko, ay tungkol po sa clearing operation sa Divisoria. Oh, thank you very much. Ayun po. Saan ka, taga saan ka? Taga taga Novaliches po. Akalain mo, you're going to ask some, for geographical purposes, For he's research going to purposes. ask something extremely from west, and she lives in the east part of Metro. Thank you for your interest. Ayun. So, ayun po. Ang gusto ko pong itanong, paano nyo po hinandle yung process or paano nyo po hinandle yung mga vendors? Nag-in-inform nyo po ba sila beforehand? Or kung in-inform nyo po sila, gano'n nyo po sila katagal binigyan ng parang palugit? Kumbaga, bago po yung actual na clearing operation. Yun po. Thank you. Anong name mo? Angela po. Angela, maniniwala ka ba na wala akong ginawa? Maniniwala ka? Hindi po. Talagang politiko ako. Mahirap paniwalaan. But I have to be honest with you. Wala akong ginawa. O hindi ko tinanggap, o di wala akong ginawa. Nawala sila lahat. Then let me ask you, plain and simple lang. You don't have to explain further. No? Plain and simple lang. When we say plain and simple, when you see chaos, when you see, for example, illegal terminal, sa kanto nitong Jollibee na ito, may illegal terminal dyan eh. Umihinto dyan sa kanto eh. Nagsasakay, tama? Tapos kakanang konti, kunwari busy. Pero sa totoo, sa Espanya, maluwag. Naghihintay lang ng pasero ng FEU para pagtawid. Tama? Dito lang sa kanto. Huwag na tayo lumayo. Tapos meron dyan na point-point. Turo-turo. Yeah? I know man. I'm sorry. Alam nyo, mapalad ako sa awa ng Diyos. I know Manila. Most of it, if not all. Now, let me ask you. Ang Quezon City may mayor? Mayor? Mayor, di ba? Valenzuela may mayor? Meron po. Pasig? Meron. Every LGU may mayor. So, wag nang ako. Ayoko nang magbuhat ng bangko. Let's just be practical about your question, and me answering your question, and practical about our conversation. There is chaos. There is a mayor. Chaos is existing for 20 years. Streets being appropriated by individuals at the expense of the general public, as if there is no government. What would you think? Ano meron? May mayor? Walang mali sa to. Ano tayo? Plain and practical question. May mayor, may kaguluhan, nilatagan, left and right, hanggang sa gitna, hanggang sa island. Tapos galit pa pag nasagi mo yung tindahan niya. Let me ask you again. Ano meron?
Bakit hindi gampanan ng alkalde yung kanyang simple? I'll tell you, it's very simple. I am very consistent when I said I have not done anything yet. I'm just trying to do what is basic and elementary of governance. Ano meron sa tingin mo? Walang mali siya. Hindi, ikaw as a student, what would you think? Plain, yung gusto ko innocent answer. Whether it is against them or hindi mo lang talaga alam. Siguro po meron po talagang problem na may hindi po pagkakaintindihan. Okay. Then I'm gonna say very simple things. For those things to exist for 2 decades, there must be somebody there, an enterprising individual, gaining economically. Hindi ko lang alam kung hanggang saan. Ayun, pero sigurado ako, may tumama kay Edith, kay Patty. Kilala mo ba si Eddie? Eddie. Eddie ako. Eddie. Yung Si isa Patty. po. Pati mga kasama ko. I'm pretty sure about it. Without malice. Because the simplest way is to govern. You cannot govern because I think there are certain advantages or favor. So that's why nung pinalad tayo, maraming salamat sa mga taga-Maynila, ipinaramdam ko muli sa mga taga-Maynila na meron ng gobyerno. Nabalik na muli ang pamamahala sa maliit kong kaparaanan. Kaya in 48 hours, nawala sila. That was about first week of July. Yung 20 years problem. Without lifting a finger, throwing stones, palo dito, paluan doon, habulan dito. Hindi kayo nagtaka? Ba't nawala? Nawala lang eh. Di ba nakikita niyo yung ibang mga pag-alis ng obstruction sa tindahan sa kalye? Di ba nagkakahabulan, nagkakasakitan? Pansinin niyo, ba't nawala? Eh, simple lang yun eh. Sinabi ko lang naman sa mga organizer, yumaman na kayo. Tapos na maliligayang araw nyo. 2 bagay lang yan. Pakinabangan ninyo yung mga pinakinabangan ninyo nung nagdaang panahon o hindi nyo na mapakinabangan yung mga nakuha ninyo. So you choose. You continue or you're going to meet somebody soon. I will not allow you to destroy our city, our people. Kailangan ng tao namin, ng mamamayan namin, ng mapayapa, malinis, maliwalas na syudad. Karapatan ng mga tao yun. Wala kayong karapatan dito, bumalik kayo sa probinsya ninyo. Ayun. Organizer lang kinausap ko. The following day, wala na sila. Ayun yung sagot sa... Kaya wala akong ginawa. Wala akong tinanggap. Actually, I did not do anything. Nawala na lang sila. Now we're maintaining it. And we were inano kami, anong tawag sa amin? Sabi sa amin wala yan. 1 linggo lang yan. Pakilala. I cannot blame you if you think that way. Because alam ko na frustrate kayo sa gobyerno. Aba, nung matapos yung 1 linggo, 2 linggo lang yan. Natapos na 1 buwan. 1 buwan lang yan. Tapos 1 buwan. Hindi, sa November, magpapasko. Occupy Recto. Parang Hong Kong lang, Lastly, Nakapasyal ka na ba ulit? Nakapasyal ka na ulit? nakapasyal po sa ibang... Today is November 28. Come and visit them. And visit the area.
I think the Cubao Divisoria will go all the way to Asuncion. The original route of Cubao Divisoria. When I was young, yes. Ayan po. Lastly po, Mayor, ano po yung mga plans nyo po para po dun sa mga vendors na lang po na nawalan po ng trabaho? If may mga, ano po yung mga plans nyo para ma-address po yung ilan sa mga hinaing po nila? Yun po. Thank you for asking that. They were directed to go inside to Tuban Mall. As you can see blogs and posts by people. Dati-rati, in fact, nakamura pa sila. Maniwala ka sa hindi. Nakamura na sila, decente pa sila, hindi pa sila kinakabahan. Makikita mo yung Tutuban Mall, no? Yung kalye nila, that is about 10 meters from Recto. Wala sila sa Recto, nasa loob sila ng Tutuban Mall. But since July 1, para pa-irali naman ng gobyerno ang kanyang malasakit sa kanyang mamamayan. Kaya mahirap ang pag-gobyerno, ha? Ano yan, tawag yan, para kang tumatawid sa alambre. Hindi ba binigyan ko sila ng pagkakataon makapagtinda perpendicular roads sa Recto? Santo Cristo, nagtitinda sila ron. Carmen Planas, Elcano, Tabora, ito yung recently, yung Ilaya. And there are two types of Elcano, two areas of Elcano, Tabora, Carmen Planas, Ilaya. There is what we call the Tondo side and the Binondo side, in between Recto. Except for, bawal ang Waluna, non-negotiable, because I want Baclaran Divisoria to go all the way to Recto, right to Soler. Soler, non-negotiable. Same thing with Recto to Abad Santos, for the simple reason, ilang senior citizen na nakipag-usap sa akin. Biri mo, naglalakad sila dati, dapat bababa pa sila ng kanto ng Waluna at Recto. Bababa sila Abad Santos, Recto, maglalakad. Nakarinig ka na ba ng vendor minura matanda? Dahil nasagi lang niya yung tindahan. You know how painful it is for a 70-year-old story, a 70-year-old woman telling you a story, siya pa minura ng vendor. How could they do that? One, it is patently illegal. The mere fact, the mere existence is by tolerance and by compassion of the government. If the government is compassionate to them, bakit sila pa ang mas matapang sa taong may karapatan na gumamit ng kalye? That is wrong. And I cannot allow that kind of attitude. I swear, don't get me wrong. Kung meron nakakaunawa ng para sa mahirap dito, for one, I have PhD on it. 18 years. PhD. Tingnan ninyo PhD. Mag-aral ka, 6 years, elementary, 4 years, high school, MBA, 2 years, PhD, 2 years. Ilan total? Six plus 4 plus 2 plus 2 14. I have 18 years. Pagmulat pa lang ng mata ko, kahirapan na. So I know how to be poor. Pero hindi ko kailangan maging gano'n ang attitude ko sa kapwa ko. Nawala na akong respeto sa edad ng tao. Ako na nga nakaabala, ako pasiga. Ito ang masakit dyan. Yung mga in-accommodate natin na yun, sad to say, most of them are not from Manila. They were invited by some leaders of the city. Oy, dito na kayo sa Manila. Kasi magtataka kayo eh. Magtataka kayo. Saan sila napunta? Do you have any geographical ng Recto?
That is about more or less more than 10 lanes. Eastbound and westbound combined. But, you know, again and again, nasaan sila? Oh, this is this is Recto, this is Soler. In between, there is Roman. Oh, allowed sila sa Roman. Maayos. Nakapagtitinda. May mga vendor sa Divisoria. Oh, wag kayo basta. Tingnan nyo, bisitahin ninyo. Pero doon sa perpendicular road. Pero meron akong pakiusap. Wag kayo magbobota kay Edith, kay Patty. Ang yadba nyo lang, etneb sa umaga, etneb sa hapon, takwarens lang sa araw. I swear. And I'll tell you, I taught them a very good lesson when I heard and found out that it's true that in Carmen Planas, 2 weeks ago, na yung mga vendor, tinatakot ng opisyal, tatanggalin daw sila pag hindi sila nagbota, kaya ginawa nila nag-aabot sila. And I proved my point. Sino ang gobyerno? Yung organizer o yung halal ng bayan? Pinakita ko sa kanila. O 4 na araw, hindi sila nakapagtinda. Just to show you. Ano ba talaga ang tunay na para sa mahirap? Sinusuportahan ko kayo. Pinapangalagaan ko kayo. Tinatama ko ang attitude nyo towards others. Tapos ginagawa ko kayong responsibleng individual. Kahit na tayo mahirap, meron tayong responsibilidad sa kapwa natin, sa pamayanan natin. Ayaw nyo magtino. Tapos kung makareklamo kayo, kotongero dito, kotongero doon, kayo rin naman nagdudut-dut ng pera ninyo sa mga kotongero. Dahil madali kayong tolonggisin. Sasabihin lang sa inyo, palalayasin ka dyan, paalisin ka dyan. Nino? Ni Eddie, ni Patty, ni Pare, ni Male? No. When you are being allowed there, it's simply because nilingon ka ng pamahalaan. O, hindi sila kapagtinda. Di nakita nila, hinahanap nila. O, di balik sila sa pamahalaan. Imbis na mag-rally sila. O, nag-rally. Di ba, may nag-rally? O, ito ang mga taga-Carmen Planas, hindi nag-rally. Anong ginawa nila? Pumunta sa takdang taong pamahalaan, which is tama. Pumunta doon at nangangakong hindi na sila maglalagay muli, na naniniwala na sila na gobyerno ang nagbigay, nag-tolerate, gave them privilege to sell. Yung, nung naitama nila yung kanilang pag-iisip, 4 days thereafter, nakapaghanap buhay sila. O, sumunod, Ilaya, o hanggang ngayon, di sila nakakabalik. Why? Wala ka naman puso. Magpapasko. Mahirap na desisyon yun. Huwag kayo magkamali sa akin. Nagdurugo ang puso ko. With all honesty. But I have to govern. Kailangan maipakita ko sa pangkalahatan na may gobyerno. Saan ka nakakita? Pinayagan mo na maghanap buhay. Pinoproteksyonan mo na sila. Na huwag silang maapi. Dahil may kakampi na silang bata na nakakaunawa sa kanila. Pero hindi. Nakagawian nila. Yung luma. Yung abnormal na naging normal. Yung dating abnormal, ngayon normal sa kanila araw-araw. Sabi ko, binigyan ko na kayo ng pagkakataong maghanap buhay. O, dito ka sa Wakali, dito ka sa Nangka, huwag mo ubusin yung kalye para kahit papano yung tao makalakad. Tapos linisin mo yung basura mo. Mabigat ba yung hinihingi ko? Samantalang dati, wagas sila makapaglagay. 500 pesos, 350 pesos a day. Kung makabili ng rights, 300,000. Huwag kayo magkamaling mura doon, ha? Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo. Hindi totoo yun. Ang pinakamura doon, 300,000 isang pwesto. Na ibebenta pa ang rights. Kalahin mo may rights? Opo.
ano tayo, real talk tayo. Real talk. Kasi I really have to open your minds in these simple things that it seems it's simple when you start listening to a person, parang tingnan mo, wawa naman. Saan kaya sila? Dapat nilalagay, makikita mo pa yan eh. Hindi, dapat ilagay dito, mag-isip. No! Be careful. Be careful. Learn how to discern. You really have to be very careful. Alam niyo ba, pwesto ron 4 million? Do you have any idea? Alam niyo ba ilan ang namatay na sa rekto dahil nagka-tolonggisan? Bininta na yung lamesa, 30,000. Hindi nakapaglagay ng 500. Kasi araw-araw 500, araw-araw 350. Ganyang kalaking pera yan, ha? Hindi naglagay. Maya, binaril. Bukod sa chaos na nakikita nyo araw-araw. Crimes is everywhere. There. Snatching. Ang rekto, isang pinakamalaking farmland. Opo. Diyan ang pitasan. Ano ba pinipitas sa farm? Prutas, no? Kaso yung prutas nasa leeg mo, sa katenga mo. Wagas kumakapita sa mga snatcher dyan eh. Pati tenga mo, tangay eh. Di ba? Why? Why can they do that? Because they just mix up with people. Because there's chaos, there's opportunity. Remember that term, ha? I think your socio-political teacher or socios, kung meron man Paul Sai sa inyo, if there is chaos, there is opportunity. And for so many leaders of this world, the so-called leaders, took chaos as an opportunity to create more chaos, to lead the so-called country. Huwag na kayo lumayo. Research nyo, Mogadishu. Mga kung ano-anong paksyon-paksyon. They took the opportunity. Kuno. Ganyan din sa kalye. Kaya, nasaan sila? Yes. Nandun sila sa perpendicular. Allowed sila? Yes. By privilege. It's not even a right. Why? Because we are compassionate. Not only because we are compassionate, we understand that we have to coexist. We balance. But they have to be part of government. They have to participate. They have to be they should be responsible. Hindi mo kailangan mahirap pero dugyot ka. No, pwede ka mahirap pero hindi mo kailangan maging dugyot. Hindi mo kailangan maging salaula. Pwede yan. I guarantee you that. So, kailangan may order. So, just to be fair with you, except for Ilaya, there is still bending in other streets of Divisoria. Ilaya talaga na-frustrate ako. But I have an end game. I think you will hear it in a few days from now. Matatapos na.